Movie recap Tagalog here. Katatapos lamang ng serbisyong militar ng binatang ito at siya'y na-discharge na, ngunit labis siyang naguguluhan tungkol sa kanyang kinabukasan at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Nagpasya si Litang na pumasok sa universidad, tulad ng karaniwang landas na tinatahak ng maraming kabataan pagkatapos ma-discharge. Ngunit ang isip niya ay palaging lumilipad patungo sa malayong Canada. Bumalik siya sa kanyang luma at halos sirang inuupahang apartment at paulit-ulit na nanonood ng mga video tungkol sa paglalakbay sa Rocky Mountains, isang lugar na matagal na niyang pinapangarap puntahan. Sa panahong iyon, dumating ang ipinadala niyang painting ng Rocky Mountains. Ngunit wala man lang siyang martilyo para maisabit iyon. Kinagabihan, habang nagtatrabaho si Litang sa convenience store, may dalawang customer na pumasok. Isang lasing na lalaki ang pumasok at humingi ng isang pakete ng sigarilyo. Nang makita niya ang babala na maaaring makasunog ng pribadong bahagi ang sigarilyo, humingi siya ng ibang brand. Pagkatapos ay basta na lang siyang naghagis ng baryang pambayad. Gumawa rin siya ng isang bastos at sensitibong galaw na labis na ikinainis ni Litang. Lumabas siya ng tindahan at inutusan si Litang na dalhan siya ng beer at pinatuyong pusit. Agad siyang sinundan ni Litang at sinabing kailangan muna niyang pumunta sa counter at hintayin ang order. Pinigilan ng kasama ng matandang lalaki ang paghihirap nito kay Litang. Siya mismo ang pumasok sa tindahan at maayos na pumili ng pagkain at inumin at napakaayos ng kanyang asal. Sinabihan pa niya ang kaibigan na huwag nang magdulot ng gulo. Pagkatapos, nainis si Litang sa kalat na iniwan ng dalawa. Nang matapos ang kanyang shift, dumating ang manager upang pumalit. Hihiram sana si Litang ng martilyo, ngunit pumasok na ang manager at hindi siya narinig. Naglakad si Litang pauwi sa isang tahimik at bakanteng eskinita. Bigla niyang nakita ang isang matandang lasing na nakahandusay sa lupa. Inisip niyang nakahiga lang ito dahil sa sobrang kalasingan, kaya't iniwan niya ito. Pagkalakad ng kaunti, nakita niya ang kasama ng matanda na papalayo. Hinabol niya ito at sinabing tulungan ng kaibigan dahil ulan ayon sa forecast. Ngunit pinaalis lang siya ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Ipinakita ni Litang ang bastos na simbolong ginawa sa kanya kanina. Biglang humarap ang lalaki at sunod-sunod siyang sinampal sa mukha habang pinagmumura siya. Naalala ni Litang ang isang pangyayari noong high school. Noon, siya at si Gyeongwon ay binubuli ng 3 kaklase. Sinipa siya ng isa hanggang matumba at saka malupit na inapakan ang kanyang mukha. Ngayon, muli siyang inaapakan sa mukha ng parehong uri ng tao. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya si Litang na lumaban. Dinampot niya ang isang martilyo at malamig na ibinagsak iyon. Pagkatapos, nagsimulang umulan. Pilit na tumayo ang lalaki at nakapaglakad ng ilang hakbang bago muling bumagsak. Kinilabutan si Litang at napansin ang dalawang lalaking papalapit. Ngunit bigla rin silang umatras. Maya-maya, may isang babaeng may suot na salamin at may kasamang aso ang dumaan. May suot ang aso na palatandaan na isa itong guide dog. Lumapit ang aso sa katawan ng lalaking nakahandusay. Pagkatapos ay inakay nito ang babae palayo. Agad na kinuha ni Litang ang kanyang bag at dali-daling umalis sa lugar. Tumakbo siya pauwi at agad na naglinis ng dugo sa kanyang katawan sa banyo. Paulit-ulit na sumagi sa isip niya ang mukha ng lalaking iyon. Natila sinisisi siya. Naisip din niyang inaaresto siya ng pulisya. Sa imahinasyon niya, makikita ang pagkadismaya ng kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid at nawalan pa ng malay ang kanyang ina sa sobrang gulat. Biglang kumatok si Gyeongwon sa pinto at nakiusap na makitulog dahil lasing siya. Nagsimulang magsaliksik si Litang kung gaano katagal ang sentensya para sa manslaughter. Bigla niyang narinig ang sirena ng pulis sa labas. Sumilip siya at may nakitang isang taong isinasakay sa police car dahil sa away. Napaisip si Litang kung ano na ang nangyari sa 3 bully noong high school. Inakala niyang marahil ay wala pa ring narating ang mga ito. Ngunit sinabi ni Gyeongwon na matagumpay na ang mga iyon. Ang isa ay ipinagyabang ang bagong kotse sa Instagram. Ang isa ay nakapasa sa civil service exam. At ang pangatlo ay may masayang pamilya. Naalala ni Litang na bago siya pumasok sa militar, may naging nobya siya sa Go Club. Ngunit hindi ito nalaman ng kanyang girlfriend. Noong high school, ninakaw niya ang tablet ni Gyeongwon. Ngunit hindi iyon napansin. Marahil ay tila pumapabor sa kanya ang lahat ng pagkakataon. Nais ni Litang na gumawa ng alibay. Kaya sinabi niya kay Gyeongwon na alas 10 ng gabi siya dumating. Ngunit iginiit ni Gyeongwon na alas 11 siya pumasok sa bahay. Doon naalala ni Litang na naiwan niya sa pinangyarihan ang martilyong hiniram niya sa convenience store. Kinabukasan, pumunta si Detective Nangam sa lugar kung saan namatay ang lalaki upang mag-imbestiga. At nakita niya ang isang bag ng mga pinamili mula sa convenience store na pag-aari ng biktima. Nasa bahay si Litang nang tawagan siya ng manager ng convenience store upang papasukin sa trabaho dahil abala ang babaeng empleyado at hindi makapasok. Sumilip si Litang sa labas, ngunit hindi siya naglakas loob na umalis ng bahay. Sa parehong oras, dumating din si Detective Nangam sa convenience store at hiniling sa manager na kopyahin ang kuha ng CCTV. Paglabas ni Detective Nangam, may nakita siyang dalawang estudyanteng dumaan at lumapit upang manghiram ng lighter. Dahil medyo mataray ang kanyang sagot, sinubukan siyang hamunin ng isa sa kanila. Kalaunan, nalaman nilang pulis pala siya. Dinala ang dalawa sa istasyon ng pulis para sa pagtatanong at pati nga chewing gum ay idinikit pa sa kanilang buhok. Mahigpit silang pinagsabihan ng mga pulis. Sinuri ni Detective Nangam ang CCTV at nakita niyang si Lee Gwang-hun ay bumisita sa convenience store noong nakaraang gabi. Habang pinapanood niya, may eksenang may kinuha ang empleyado na martilyo. Ngunit natakpan ito ng isang langaw sa kamera. Pagkatapos,
Pagkatapos, nakita niya ang binatang umalis na may dalang backpack. Bumalik si Detective Nangam sa convenience store at tinanong ang manager kung sino ang lalaking naka-duty noong gabing iyon. Sakto namang dumating si Litang para sa kanyang shift. Sinabi ng may-ari ng tindahan na hinahanap siya ng pulis. Dinala siya ni Detective Nangam sa labas upang makausap. Sinabi nito na ang dalawang lalaki ay gumawa ng malaswang kilos sa kanya, naghagis ng pera at pinilit siyang pagsilbihan sila. Umalis pa raw ang mga ito nang hindi naglilinis, kaya pinatay niya ang mga ito. Nagulat si Litang, ngunit natawa si Detective Nangam at sinabing nagbibiro lamang siya. Pagkatapos, tinanong siya kung ano ang narinig niyang pinag-uusapan ng dalawang lalaki. Sumagot si Litang na tungkol iyon sa pamilya. Ayon sa lalaki, nahihirapan siya sa buhay sa bahay kasama ang kanyang matandang ina at 3 anak. Biglang pumasok ang kanyang tauhan na si Yong Jae at ibinalita kay Detective Nangam na natukoy na ang fingerprints. Lumabas na pinatay nila ang isa't isa. May saksi na nakakita sa kanilang nag-aaway habang lasing. Ang isa ay unang umatake gamit ang ladrilyo, habang ang isa naman ay gumamit ng loudspeaker para ipagtanggol ang sarili. Habang papasakay na sila sa sasakyan, pinagalitan ni Detective Nangam si Officer Yong Jae dahil sa pagbubunyag ng detalye ng kaso sa harap ng saksi. Samantala, bumalik si Litang sa eskinita kung saan naganap ang krimen noong nakaraang gabi at nakita niyang inaayos pa lamang ang mga CCTV camera. Tinawag naman sa istasyon ng pulis ang asawa ni Lee Guanghun upang magbigay ng salaysay. Ikinuwento ng babae na 3 taon na ang nakalipas. Dinala ng kanyang asawa si Kim Hongjin sa bahay na sinabing kasamahan niya sa trabaho. Mabait at palakaibigan si Hongjin. Malapit siya sa kanilang anak at madalas pang nagbibigay ng baon. Naalala pa nga nito ang kaarawan ng babae, samantalang ang kanyang asawa ay hindi. Laging abala ang asawa sa pag-inom. Madalas ding magsalita ng matatamis na salita si Hongjin sa kanya. At kalaunan, nangyari ang hindi dapat mangyari. Pumasok ito sa kanyang silid at isinara ang pinto. May ginawa silang hindi nararapat. Pagkatapos noon, napag-isip-isip ng pulisya na makatotohanan ang dahilan ng alitan na nauwi sa pagpatay sa pagitan ni Hongjin at Guanghun. Agad na inutusan ni Detective Nangam ang kanyang mga kasamahan na imbestigahan ang pinagmulan ni Hongjin. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang taong ito noon. Kinagabihan, habang mag-isa si Detective Nangam sa istasyon, biglang dumating ang kanyang kasamahan at ibinalitang peke ang lahat tungkol kay Hongjin, mula sa edad hanggang sa kanyang pagkatao. Siya pala si Shobek, isang wanted na kriminal mula pa noong 2009. Tunay ngang bumabalik ang karma. Samantala, habang kumakain si Litang kasama si Gyeongwan, narinig nila sa balita ang tungkol sa pagpatay sa eskinita. Ilang araw na ang nakalipas. Nakumpirma na ang pagkakakilanlan ng biktima, si Kim Hongjin. Matapos ang DNA testing, napagtanto ng pulisya na siya ang suspek sa mga sunod-sunod na pagpatay noong 2009. Ang pangalan niya ay Shobek. Mayroon siyang personality disorder, bihasa sa psikolohikal na manipulasyon at sanay na sanay sa pagsisinungaling at pagpapanggap. Dati na niyang pinatay ang isang buong pamilya para sa insurance money at nakagawa pa ng maraming iba pang pagpatay kung saan itinago niya ang mga bangkay. Kinabukasan, lumabas ng bahay si Litang. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag dahil wala ni isa mang detalye ng kaso ang tumuturo sa kanya. Para sa kanya, isa ring taong karapat dapat mamatay si Hongjin. Ngunit hindi inaasahan, sa tirahan ng babaeng may suot na maitim na salamin, natagpuan ang martilyong ginamit ni Litang sa mga nakaraang pagpatay. Kinabukasan, bumili si Litang ng bagong cellphone at pumunta sa convenience store upang palitan ang kanyang babaeng katrabaho. Doon, nakatagpo niya ang babaeng may salamin na bumili ng sigarilyo. Humingi ito ng 2 milyong won na cash, sinasabing nakakakita pa siya at ipinakita ang malubha niyang nasunog na mata. Tinanong din siya kung ano ang pakiramdam ng pumatay ng tao. Matapos siyang pilitin na magbayad sa takda ng oras, umalis ito kasama ang kanyang aso. Labis na natakot si Litang. Agad siyang bumalik sa tindahan ng cellphone upang isauli ang bagong bili niyang telepono. Ngunit sinabi ng may-ari na hindi na ito maibabalik dahil natanggal na niya ang screen protector. Kung gusto niya itong ibenta, kailangan muna niyang bayaran ng buo ang hulugan bago niya ito maibenta bilang second hand. Sinuri ni Litang ang kanyang bank account at nalaman niyang 192,000 won na lamang ang natitira. Naghanap siya ng sideline upang matustusan ang kanyang gastusin. Ngunit puro panlolokong website ang kanyang natagpuan. Pumunta siya sa manager ng convenience store upang humingi ng advance sa kanyang sahod. Ngunit sinabi ng manager na noong nakaraang taon, nagbigay siya ng advance sa isang empleyado na kalaunan ay tumakas. Mula noon, hindi na siya nagbibigay ng advance. Ngunit dahil sa paulit-ulit na pakiusap ni Litang, nabigyan siya ng halos 1 milyong won. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat para sa hinihingi ng babae. Umuwi si Litang. Kinuha ang passbook ng ipon ng kanyang ina na para sana sa pagbili ng bahay at dali-daling umalis. Nagpunta siya sa bangko at isinara ang account. Dinala niya ang bag ng pera sa convenience store habang nagtatrabaho at panayang tingin sa pinto kung darating ang babaeng may maitim na salamin. Kinagabihan, lumapit sa kanya ang manager at sinabing may nakita siyang kakaibang babae kanina. Akala niya ay bulag ito, ngunit pakiramdam niya ay pinagmamasdan siya nito. Agad na tumakbo si Litang sa labas upang hanapin ito at nakita niya ang isang pakete ng sigarilyo sa mesa, kasama ang isang sulat na nag-aanyaya ng pagkikita kinabukasan ng tanghali sa isang bahay na may asul na gate. Kinabukasan, pumunta si Litang sa bahay upang makipagkita sa babaeng may itim na salamin. Pinaghanda
Inihanda siya nito ng kape at sinabing galit siya sa mga tao, kaya siya naglalakad sa gabi. Sa kasamaang palad, nakatagpo siya ng mga bangkay. Tinanong siya kung siya ang pumatay sa dalawang lalaki. Umiling siya. Pagkatapos, inilatag niya ang pera upang bilangin ng tusong babae. Ngunit hiniling ng babae na buwan-buwan siyang magbigay ng parehong halaga. Nang makita ang pagkabigo ni Litang, inilabas nito ang isang martilyo at inakusahan siyang ginawa siyang kasabwat. Sino raw ang papayag sa ganoong panganib kapalit ng 2 milyong won lang? Ipinilit niyang bayaran ni Litang ang buong halaga bago matapos ang buwan. Ni isang sentimo ay hindi dapat kulang upang manatiling lihim ang kanyang sikreto. Nagalit si Litang, inagaw niya ang martilyo at sinabing 2 milyong won lamang ang ibibigay niya at babawiin pa niya ito. Habang papalabas siya, tinanong siya ng babae kung estudyante siya sa ika-18th batch ng Yeoljong University. Gusto ba niyang sirain ang nalalapit na kasal ng kanyang kapatid? Madalas bang magsimba ang kanyang ina? Sigurado raw na hindi na ito maglalakas loob magsimba muli. Nang marinig iyon ni Litang, napalingon siya. Inalis ng babae ang kanyang salamin upang malinaw niyang makita ang nasirang mata nito. Pagkatapos, ipinagpatuloy nito ang pananakot. Nakiusap si Litang na tulungan siya. Pakiramdam niya ay parang isang asong bihag nito. Tuwing tatawagin siya, kailangan niyang tumakbo agad na parang nakadapa. Napagpasyahan niyang hindi niya hahayaang habang buhay siyang takutin ito. Kaya kinuha niya ang martilyo at isang mabilis na hampas ang ibinigay. Dahil doon, hindi na muling maipikit ng babae ang kanyang mga mata. Pagkatapos, tinipon ni Litang ang lahat ng pera at dali-daling umalis ng bahay. Isinara ang pinto sa likuran niya. Tumakbo naman ang aso papunta sa kanyang amo at dinilaan ito sa buong katawan. Lumipas ang mga araw sa ganoong paraan at araw-araw ay may 2 karton ng gatas na inihahatid sa bahay. Nagtaka ang delivery man kung bakit walang kumukuha ng mga iyon papasok. Kaya tumalon siya upang sumilip sa loob ng bakuran. Doon niya nasaksihan ang nakakatakot na nangyari sa loob. Si Officer Park ay nagsusuri ng crime scene. Umasok naman si Detective Nangam at ang kanyang mga kasamahan upang mangalap ng DNA samples. Nakakita si Detective Nangam ng 2 life insurance policy sa loob ng isang drawer. Sa labas, maraming pulis ang humahabol sa isang guide dog. Maya-maya, nagsimulang magukay ang aso. Natuklasan ng mga pulis ang isang bungo sa ilalim ng lupa. Kalaunan, narecover nila ang 2 kalansay. Ang biktima ay nagngangalang Sean Yok. Ang katawan ng biktima at ang 2 kalansay ay sinuri ng mga forensic expert. Iniulat ng forensic team kay Officer Park na walang fingerprint ng ibang tao sa tipot at sa plastic na baso ng kape. Wala ring ibang DNA sa kape maliban sa biktima. Ang buong lugar ay natabunan ng laway ng aso. Malinaw na dinilaan ng aso ang lahat ng maaaring may fingerprint mula sa doorknob hanggang sa mesa at sahig. Samantala, umuwi si Litang at nahiga sa sahig. Paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang imahe ng babaeng iyon. Tiningnan niya ang kanyang telepono at nakita niyang maraming beses siyang tinawagan ng manager ng convenience store. Nais niyang tumakas sa lahat, ngunit kulang siya sa lakas ng loob. Susubukan na sana niyang muli nang may kumatok sa pinto. Ang kaibigan niyang si Gyeongwon. Binuksan ni Litang ang pinto at binigyan si Gyeongwon ng pera upang paalisin ito. Ngunit sinuntok siya ni Gyeongwon dahil sa kawalang galang sa kaibigan. Doon na inamin ni Litang na ninakaw niya ang tablet ni Gyeongwon noong high school. Sinabi ni Gyeongwon na matagal na niya itong alam. Ngunit nagpanggap siyang walang alam dahil napansin niyang mas naging mabuti ang pakikitungo sa kanya ni Litang matapos ang insidenteng iyon. Habang oras ng hapunan, dinadala ni Officer Park ang kanyang guide dog sa isang medical center para sa check-up. Bigla itong nakaamoy ng kakaiba at nagsimulang tumahol ng malakas sa harap ng isang karaoke bar. Sa loob ng bar, mag-isa ring nakaupo si Litang. Nakatanggap siya ng text message mula sa isang pulis na nagsasabing sinampahan siya ng kaso ng manager ng convenience store dahil sa hindi nabayarang sahod. Samantala, sa ibaba, pinagmamasdan siya ng 2 estudyanteng dati nang naaresto ni Detective Nangam. Determinado silang gumanti. Ang isa sa kanila, may dalang bote ng alak, ay sinubukang pigilan ng kasama. Ngunit sinaksak pa rin niya si Officer Park gamit ang basag na bote. Tumakbo palayo ang aso. Nakatakas din ang 2 estudyante. Iniwan si Officer Park na nakahandusay sa lupa. Lumabas si Litang ng karaoke bar at nabasa ang isang artikulo sa pahayagan tungkol sa isang bulag na babae na namatay matapos mapatunayang pinatay niya ang kanyang mga magulang. Napagtanto ni Litang na ang 2 lalaking inatake niya ay kapwa karapat-dapat mamatay. Wala pa ring ebidensyang natatagpuan ng pulisya. Pakiramdam niya ay maswerte pa siya kaysa sa nanalo sa loto. May 2 lalaking naglalakad sa madilim na eskinita nang makita nila si Litang na papalapit. Habang naririnig ni Litang ang tuloy-tuloy na pang-iinsulto at pagmumura ng mga ito, kinilabutan siya. Naranasan na niya ito noon bago niya inatake ang 2 lalaki. Kinabukasan, natagpuan ng mga ito na walang galaw sa isang bakanting lugar. Nagising si Litang at natuklas ang puno ng dugo ang kanyang mukha. May isang ladrilyo sa tabi niya, kasama ang isang martilyo at isang sulat na may nakasulat, "Tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong," at may palayaw na "Only for Hero." Noon, si Jason ay isang rebelde at mahilig makisama sa mga kaibigan. Isang beses, habang nasa isang silid kasama ang 3 kaibigan at tambak ng mga tangke ng gas, sinindihan niya ang sigarilyo gamit ang lighter. Biglang nagliyab ang buong silid, dahilan upang mawalan siya ng paningin sa isang mata. Pagkalipas ng ilang panahon, binalak niyang gamitin ang parehong paraan upang saktan ang kanyang mga magulang. Ngunit biglang nakaamoy ng matapang na gas ang kanyang ina at nagising. Binago ni Jason ang kanyang plano, ang makuha ang malaking insurance money ng kanyang mga magulang. Kalaunan, pinili niya ang hardin bilang kanyang huling pahingahan. Nabasa ni Detective Nangam ang isang artikulo mula sa isang taong nagpapakilalang pinsan ni Jason na paulit-ulit siyang hinihikayat na patayin siya. Dahil dito, pumunta si Detective Nangam at ang kanyang kasama
kasamahan sa isang pabrika upang hanapin ang babae. Inamin ng babae na siya ang sumulat ng artikulo. Ipinakita niya sa dalawang detective ang peklat sa kanyang mukha at sinabing noong elementarya pa lamang sila, binuhusan siya ni Jason ng kumukulong tubig sa mukha. Ganito raw talaga ang ugali ni Jason. Ginamit pa nito ang dahilan na pinakialaman umano ang kanyang mga gamit upang subukang patayin siya. At matapos gawin iyon, tumawa pa siya ng masaya. Si Police Officer Park Chunjin ay na-discharge na rin mula sa ospital matapos siyang masaksak noong nakaraang gabi. Napalibutan siya ng kanyang mga kasamahan na bumabati sa kanya dahil nakaligtas siya sa muntik ng ikamatay na insidente. Kalaunan, dinala niya ang kanyang litrato sa kanyang superior at humiling ng maagang pagreretiro. Nag-aalala ang kanyang asawa na kung ipagpapatuloy niya ang pagiging pulis, hindi nila malalaman kung kailan siya maaaring mamatay. Plano niyang magbukas na lamang ng tindahan ng Japanese food upang may pagkakitaan. Pumunta si Detective Nangam sa burol ng isa sa dalawang estudyanteng high school na nanaksak kay Officer Park. Ngunit sinampal siya ng ina nito. Tumanggi ang ina na payagan ang autopsy sa katawan ng kanyang anak. Pinagsabihan pa niya ang mga pulis at tinawag silang walang silbi dahil hindi nila nahuli ang pumatay sa kanyang anak. Bumalik si Detective Nangam sa kanyang sasakyan at sinabi sa kanyang kasamahan na dati ring sangkot ang anak ng babae sa isang krimen. May hinawakan siyang kaso noon tungkol sa isang middle school student na nagngangalang Kang Yonsho na palaging may dalang kamera. Naging target din siya ni Kang at Lee. Isang gabi, dinala nila si Yonsho sa isang damuhan at doon siya ginahasa. Labis na naapektuhan at na-trauma si Yonsho. Pagkalipas ng isang buwan, gumawa siya ng isang mapanganib na hakbang. Ngunit sa mismong burol, ginulo ng ina ng isa sa mga lalaki ang seremonya at paulit-ulit na sinasabing kusang loob na ibinigay ni Yonsho ang sarili sa kanyang anak. Hiniling pa niya na mamagitan ang ama ni Yonsho. Buong kumpiyansa niyang siniraan si Yonsho kahit sa sariling burol nito na ikinagalit ng mga kamag-anak. Ngunit hindi pa rin siya tumigil. Sa huli, nakaligtas sa parusa ang kanyang anak dahil menor de edad ito. Samantala, ang ama ni Yonsho ay napilitang mabuhay ng may matinding galit at hinanakit. Mula noon, araw-araw na lamang silang nag-aaway at nagkakaroon ng gulo. Nang marinig ito, sinabi ni Yongjae na pupuntahan niya ang mga magulang ni Yonsho dahil posibleng ang ama nito ang umatake sa dalawang kabataan upang ipaghiganti ang kanyang anak. Pumunta si Detective Nangam sa convenience store upang siyasatin ang nakaraang pagpunta roon ni Yonsho. Ayon sa manager, 5 araw lamang bago mabura ang mga kuha ng CCTV ng kanilang tindahan. Nang tanungin niya tungkol kay Litang, sinabi ng manager na kumuha ito ng advance sa sahod at pagkatapos ay tumakas. Mukhang balisa raw itong naghihintay sa bulag na babae noong nakaraang gabi. Nagpasya si Litang na makipag-ugnayan sa isang taong gumagamit ng palayaw na Only for Hero at agad siyang inimbitahan sa isang lihim na group chat. Ang lahat ng mensahe roon ay otomatikong nabubura matapos ang 3 segundo. Nang makita niyang tinawag siya ng tao sa kanyang pangalan, agad niyang binablock ang kontak nito. Maya-maya, may nag-doorbell. Sumilip si Litang sa siwang ng pinto at nakita niyang kartero iyon. Binuksan niya ang sulat at nalaman niyang ito ay isang police summons. Kinasuhan siya dahil sa paggamit ng advance na sahod mula sa convenience store. Samantala, nagmaneho si Yongjae patungo sa bahay kung saan dating nakatira si Yonsho. Pinapasok siya ng ama nito na si Kang Sang-mok at ipinakita ang silid ng kanyang anak. May mga larawan si Yonsho kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinabi rin ng ama na napakabait at mahabagin ng kanyang anak, kaya pinatay niya ang dalawang lalaki. Agad siyang inaresto at dinala sa istasyon ng pulis para sa investigasyon. Inamin niyang ginamitan niya ng ladrilyo ang mga ito. Nang makita niyang pasuray-suray na ang dalawang lalaki, naisip niyang iyon na ang tamang pagkakataon. Pagkatapos, ipinakita ni Yongjae ang resulta ng interogasyon kay Detective Nangam na nagpapatunay na si Sang-mok ang umatake sa dalawang kabataan bilang paghihiganti para sa kanyang anak. Dinala ni Detective Nangam ang pahayag at pumasok sa silid upang kausapin si Sang-mok. Hinihiling na lagdaan nito ang dokumento bilang kumpirmasyon. Inaya ni Detective Nangam si Sang-mok na magyosi sa labas. Ngunit sinabi nitong matagal na siyang tumigil sa paninigarilyo. Hindi inaasahan, tinanong siya ni Detective Nangam kung siya nga ba ang pumatay dahil may mga bakas ng paso ng sigarilyo sa mukha ng mga biktima at hindi rin siya kaliwete. Pagkatapos, pinasunod ng kanilang superior si Detective Nangam na umalis. Pinagalitan siya dahil sinisira niya ang kaso, lalo na't napakakumbinsido ng motibo ni Sang-mok. Ngunit iginiit ni Detective Nangam na ang tunay na salarin ay gumamit ng kanang kamay sa paghampas ng ladrilyo. Sigurado siyang may itinatago si Sang-mok, kaya kailangan nilang malaman ang katotohanan. Samantala, nagpasya si Litang na tawagan ang Criminal Investigation Department ng istasyon ng pulis upang umamin. Hinahanap ng pulisya ang pangalan ni Litang at inakala nilang umaamin siya dahil kakakatanggap lang niya ng summons. Inayos nila na pumunta si Litang sa istasyon ng pulis alas 9 ng gabi upang makipagtulungan sa investigasyon. Naglagay siya ng pera sa 2 sobre, isa para ibalik sa kanyang ina at isa para sa manager ng convenience store. Isinama niya sa kanyang bag ang upos ng sigarilyo at ang 2 ebidensyang ginamit niya sa krimen. Samantala, nakatanggap si Detective Nangam ng mensahe na nakatakdang dumating si Litang ng alas 9 ng gabi. Kalaunan, iniulat ni Yongjae na naipaalam na niya sa mga ina ng 2 estudyanteng biktima na natukoy na ang salarin. Si Sang-mok ay kakalabas lamang din at nakauwi na. Habang palabas ng istasyon si Sang-mok, napansin na may natanggap siyang kahon ng mga laruang sasakyang superhero. Ngunit nang buksan niya ito, isang matalim na kutsilyo ang kanyang nakita sa loob. Kinagabihan, sinundan niya ang 2 lalaking umatake sa kanyang anak, dala ang kutsilyo. Nakatanggap siya ng mensahe mula
sa palayaw na Only for Hero na nagsasabing gawin niya ang kanyang pinraktis at sila na ang bahala sa iba. Nanginginig siya at hindi makakilos. Ngunit paglingon niya, wala na ang dalawang estudyante. Bigla na lamang siyang nabangga ng isang sasakyan. Agad na rumesponde sina Detective Nangam at Yongjay at natuklasan na ang nagmamaneho ay ang ina ng isa sa mga napatay na estudyante. Samantala, pumunta si Litang sa isang ATM at nagdeposito ng pera para ibalik sa kanyang ina. Ngunit paglabas niya, bigla siyang hinablot ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo at ninakawan ng kanyang bag dahilan upang siya'y matumba. Mabilis na tumakas sa mga salarin papunta sa tulay. Matapos kunin ang natitirang pera, itinapon nila ang bag sa ilog. Dinala si Litang sa ambulansya at naitala ng pulisya ang insidente ng pagnanakaw. Nawala na ang lahat ng ebidensya siyang balak niyang gamitin sa pag-amin. Dinala siya sa ospital kung saan ginagamot si Sangmok. Patuloy na tinanong ni Detective Nangam kung balak ba niyang akuin ang lahat ng kasalanan. Ngunit sinabi ni Sangmok na siya ang kumilos upang pagbayarin ang dalawang lalaking gumawa ng masama sa kanyang anak at doon siya nakaramdam ng ginhawa. Sinabi ni Detective Nangam na kung nais niyang magpataw ng hustisya, dapat ay sa loob ito ng batas. Pagkatapos ay umalis siya. Samantala, nilapatan ng benda ang mga sugat ni Litang. Si Sangmok naman ay inilabas sandali sa labas ng ospital upang makalanghap ng sariwang hangin. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa Only for Hero. Iginagalang ko ang iyong desisyon. Maraming salamat sa lahat. Bigla niyang nakita si Litang na palabas. Kasabay nito, abala rin sa telepono ang pulis. Kaya't sinubukan niyang sundan ang binata gamit ang kanyang wheelchair. Ngunit nadapa siya. Bumalik si Litang upang tulungan siya. Ngunit sinabi ni Sangmok na magmadali na siya dahil may mga pulis sa paligid. Agad na tinanong ni Litang kung siya ba ang nagpadala ng mensahe. Sumagot si Sangmok na hindi at sinabing ipapaliwanag ang lahat sa Telegram. Pinabilis niya si Litang at nagpasalamat dito. Agad namang tumakbo si Litang pababa ng hagdan. Nakita siya ni Detective Nangam at tumawag ito sa Investigation Department upang tanungin kung sumuko na ba si Litang. Samantala, bumalik si Sangmok sa kanyang silid sa ospital at pinanood ang lumang video ng kanyang anak noong bata pa ito. Naalala niya ang sandaling hiniling nito sa kanya na tumigil sa paninigarilyo. Kumuha siya ng maraming tableta, isinubo ang mga ito at bumagsak sa sahig. Ang totoo, noong nakaraang gabi, nakita ni Sangmok si Litang na nakikipaglaban sa dalawang estudyante. Sinubukan ni Litang na umatake gamit ang ladrilyo, ngunit sumugod ang isa sa kanila. Pareho silang napunta sa isang bakanting lugar. Paulit-ulit siyang hinampas ng lalaki, ngunit nagawa niyang makakuha ng ladrilyo at hampasin ito sa ulo. Nagising ang isa pang lalaki at umatake, ngunit natalo rin sa hampas ng ladrilyo ni Litang. Pagkatapos, tuluyan na silang napatay at nawalan ng malay si Litang. Hinahabol ni Detective Nangam si Litang nang makatanggap siya ng tawag mula sa nurse sa ospital tungkol sa kalagayan ni Sangmok. Sa pagkakataong iyon, nakatakas si Litang. Agad na bumalik sa ospital ang dalawang detective at natagpuang ginagamot si Sangmok. Samantala, binuksan ni Litang ang Telegram at nakita niyang nabura na ang account na Only for Hero. Noon pa men, tinulungan ni Sangmok at ng isa pang tao si Litang na makauwi matapos niyang mapabagsak ang dalawang lalaking estudyante. Bago ang lahat ng ito, sinabi ni Sangmok sa misteryosong taong iyon na matapos tumalon ang kanyang anak, nagdusa ito ng 16 na oras sa ospital bago tuluyang namatay. Labis niyang ninanais na makapaghiganti sa mga responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Nangako ang misteryosong tao na tutulungan siya. Ang taong ito ay may suot na damit na may simbolo ng superhero. Samantala, dumating sa inuupahang apartment sina kapatid at mga magulang ni Litang, ngunit hindi nila siya natagpuan. Isang sulat lamang ang kanilang nakita na iniwan niya. Humingi ng tawad si Litang sa kanyang mga magulang dahil naging kriminal siya at nagkamali ng paulit-ulit. Balak niyang tahimik na pumunta sa Canada. Umaasa siyang mauunawaan siya ng kanyang mga magulang. Nangako siyang magbabago at babalik bilang isang mabuting tao. Habang nakaupo sa sasakyan, tiningnan ni Litang ang natitirang maliit na halaga sa kanyang bank account. Napanood niya sa balita ang tungkol sa dalawang estudyanteng inatake niya at nalaman niyang miyembro pala ang mga ito ng grupo ng mga bully sa paaralan at dati nang abuso ng mga babaeng estudyante. Sinubukan din niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa taong may palayaw na Only for Hero, ngunit wala siyang nahanap. Pagkatapos, hinanap niya ang magiging kaparusahan sa mga kriminal na hindi sumisipot sa istasyon ng pulis matapos makatanggap ng summons. Sumakay si Litang ng subway dahil hindi niya malinaw kung saan siya dapat pumunta. Sa pagkakataong iyon, may isang matabang binatang may salamin ang lumapit sa kanya at nagsabing, "Ako ang Only for Hero. Hindi ako kakaiba. Nandito ako para tulungan ka." Pagkatapos, sumakay si Litang sa parehong tren kasama ang binata papunta sa tirahan nito. Pagpasok ni Litang, nakita niyang puno ang bahay ng mga mannequin ng iba't ibang superhero na tila nagliligtas ng mundo. Nagpakilala ang binata bilang si Robin at sinabing siya ang magiging mapagkakatiwalaang katuwang ni Litang. Ipinakita ni Robin ang mga profile ng 4 na taong namatay sa kamay ni Litang. Ipinaliwanag niya na siya at si Sangmok ang tumulong kay Litang na makauwi noong gabing iyon. Ayon kay Robin, may isang pagkakapareho ang lahat ng kasong nagawa ni Litang. Lahat ng biktima ay mga taong karapat-dapat mamatay. Hindi niya sinira ang ebidensya, ngunit kusa itong nawawala. Para bang ang tadhana mismo ang nagtutulak sa kanya na ipagpatuloy ang ginagawa niya. Nais ni Robin na makiisa si Litang sa kanya upang ipatupad ang hustisya. Mayroon na siyang humigit kumulang 50 milyong won. Kung kailangan ni Litang, ibibigay niya ang lahat ng iyon. Kailangan lamang ni Litang na makipagtulungan sa kanya. Kung magsasama sila, tutulungan niya si Litang na makatakas sa buhay ng pagtatago. Labis ang pag-aalinlangan ni Litang sa narinig. Kinabukasan, patuloy siyang hinikayat ni Robin gamit ang iba't
iba't ibang argumento. Ang ginagawa raw nila ay simpleng paglilinis ng lipunan, pagtatapon ng mga basura. May kakayahan si Litang na makilala ang mga kriminal at sa kabila nito, palaging nawawala ang bakas ng kanyang mga krimen. Ipinilit ni Robin na ang kanilang pagkikita ay itinadhana. Tinanong ni Litang si Robin, sabi mo may dalawa ka pang kasama, nasaan na sila ngayon? Sumagot si Robin na nakilala na niya ang isa, ngunit hindi niya dapat makilala ang isa pa. Habang natutulog si Robin, pumasok si Litang at binuksan ang isang lihim na pinto. Sa loob ay maraming files, pera at iba't ibang armas. Kinuha ni Litang ang isang stun gun, isinuot ang kanyang jacket at lumabas. Nagising si Robin. Habang naglalakad si Litang sa kalsada suot ang jacket na may nakasulat na Only for Hero, bigla siyang nabangga ng isang lalaking nakasuit na muling nagpasiklab sa kanyang pagnanais na kumilos. Samantala, natapos nang uminom ang isang prosecutor kasama ang kanyang mga tauhan. Binigyan niya sila ng credit card upang ipagpatuloy ang karaoke, habang siya naman ay umalis ng mag-isa. Kalaunan, dumating si Litang na nagpapanggap bilang driver upang ihatid ang lasing na prosecutor pauwi. Ngunit matapos makatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa, napansin ng prosecutor na mali ang dinadaanan nila. Hindi inaasahan, bigla siyang kinuryente ni Litang. Nang magkamali siya, natagpuan niya ang sarili na nakatali sa isang upuan. Nakiusap siya kay Litang na pauwiin siya dahil nasa middle school pa lamang ang kanyang anak. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nagawang mali upang tratuhin siya ng ganoon. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Litang kung anong krimen ang nagawa ng lalaki upang marapatin ang ganitong parusa. Biglang dumating si Robin at isinaksak ang cellphone ng prosecutor na may mga larawan ng kanyang masayang pamilya sa isang computer. Mabilis niyang nabuksan ang security code at nakita ang mga larawang nagpapatunay sa mga krimen ng prosecutor. Pumunta si Litang sa opisina ng prosecutor at naglabas ng armas. Doon mismo, namatay ang prosecutor sa harap ni Litang at Robin na malamig na nanonood. Samantala, pumunta ang kapatid ni Litang sa convenience store upang tanungin ang manager kung nasaan siya. Ikinuwento ng manager ang kilos ni Litang sa kanya. Pagkatapos, pumunta ang manager sa investigation bureau at ipinaalam na naibalik na sa kanya ang lahat ng advance na sahod ni Litang mula sa pamilya nito. Binawi na rin niya ang kaso. Bumuo ang pulisya ng isang special investigation team upang imbestigahan ang mga misteryosong kaso kamakailan. Ngunit makalipas ang 4 na buwan, wala pa rin silang natatagpo ang bagong ebidensya, kaya't binuwag ang grupo at isinara ang investigasyon. Kinumpirma ng pinuno ng special investigation team kay Detective Nangam na si Kim Sang-mok ang pumatay sa 2 estudyante. Samantala, ang kaso ni Seon-yok ay iniugnay sa ibang salarin. Ngunit iginiit ni Detective Nangam na iisang tao lamang ang nasa likod ng sunod-sunod na pagpatay. Siya mismo ang mag-iimbestiga nito. Lumapit siya kay Detective Kim upang humingi ng tulong. Nang buksan ni Robin ang pinto, nakita niyang dumating si Detective Nangam upang makipagkita sa kanya. Ipinakita ni Detective Nangam ang mga case file ng mga pagpatay at hiniling kay Robin na suriin kung magkakaugnay ang mga ito. Matapos mag-isip, sinadya ni Robin na sabihing magkakahiwalay ang mga kaso dahil magkakaiba ang paraan at armas na ginamit. Nang tanungin tungkol sa kaso ng prosecutor, agad na nakilala ni Robin na si Prosecutor Ji Yeon. Ikinuwento pa niya ng eksakto kung paano ito pinatay, pati ang lokasyon at bilang ng mga saksak. Sa sandaling iyon, may dumating na delivery ng pagkain para kay Robin. Pagkatapos, tumawag si Detective Nangam sa isang kasamahan at sinabi kay Robin na muli na naman itong nahak ang internal system ng opisina ng isang prosecutor. Sila lamang ang may alam tungkol sa kaso ni Prosecutor Ji. Pagkatapos, pinapasok niya si Officer Jun-yok upang dalhin si Robin sa istasyon para sa interogasyon. Ngunit matapos ang pagtatanong, sinabi ni Officer Jun-yok na iginiit ni Robin na nabasa lamang niya online ang impormasyon tungkol sa kaso, kaya't napilitan silang pakawalan siya. Pagkatapos, si Detective Nangam mismo ang naghatid kay Robin pauwi. Nagtampo si Robin dahil dinala siya sa istasyon kahit walang matibay na ebidensya laban sa kanya. Ngunit sinabi ni Detective Nangam na tigilan na niya ang pagpapanggap bilang bayani at maging maingat. Kinabukasan, may nag-deliver ng tokwa kay Robin at iyon ay si Litang. Sinabi ni Robin na may isang matalas na detective na tumututok sa kanila. Pinayuhan niya si Litang na mag-ingat. Pagbaba ni Litang, nilapitan siya ni Officer Jun-yok at tinanong kung madalas ba siyang mag-deliver sa Unit 307. Sa oras na yon, nakaupo rin sa isang sasakyan malapit doon sina Detective Nangam at Yong-jae. Ikinuwento ni Detective Nangam na si Robin ay isang adik sa computer. Noon, sinubukan niyang hulihin ang isang killer, ngunit tinulungan ni Robin ang salarin na makatakas. Kaya labis siyang pinaghihinalaan ito. Sumakay si Officer Jun-yok sa sasakyan at iniulat na ang deliveryman ay naghatid lamang ng jajangmyeon sa Unit 307. Naalala ni Detective Nangam na ang deliveryman ding iyon ang naghatid kay Robin noong nakaraang araw. Ngunit ngayon ay sinasabi nitong hindi pa niya nakikilala si Robin. Kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga kasamahan na habulin ang deliveryman ng Janggaru. Samantala, pumunta si Detective Nangam sa apartment at agad na pumasok, diretsong kinompronta si Robin at tinanong, "Ikaw ba ang pumipili ng mga biktima para sa kanang kamay ng killer?" Habang hinahabol ni Yong-jae at ng pulis si Litang, napansin nilang maraming delivery rider na nakaitim ang sabay-sabay na lumabas. Ngunit dalawa lamang ang may logo ng Janggaru. Pinili ni Yong-jae na habulin ang isa sa mga ito na mabilis na tumatakas. Matapos ang
ang ilang sandali ng habulan, nawala sa kanyang paningin ang motorsiklo, kaya nagpa siya siyang humanap ng ibang paraan upang mahuli ito. Naharangan ang motorsiklo ng deliveryman ng 2 tauhan ng moving company. Dahil dito, naabutan ni Yongjay ang deliveryman. Samantala, nakaluhod si Robin sa sahig at ipinapaliwanag na hindi niya kilala si Litang. Ngunit paulit-ulit siyang sinuntok ni Detective Nangam. Pagkatapos, ibinato pa nito ang lahat ng mga figurine kay Robin. Sa puntong iyon, dinala ni Yongjay pabalik ang deliveryman. Ngunit ibang tao ito, hindi si Litang. Biglang nakatanggap ng tawag si Yongjay mula sa hepe ng pulisya. Ipinasa niya ang telepono kay Detective Nangam. Galit na galit ang hepe dahil kumakalat na sa social media ang video kung saan makikitang pumasok siya sa bahay at sasinaktan si Robin. Samantala, may mga patrol officer na kumakatok sa labas dahil may nag-report ng pananakit ng pulis. Binuksan ni Detective Nangam ang kanyang computer at nadiskubre niyang naka-livestream online ang lahat ng galaw ni Yongjay. Nakita niya ang isang maliit na kamera na nakatago sa likod ng isang painting at agad itong kinumpiska. Sa sandaling iyon, hawak ni Robin ang isa pang kamera at nakangiting tila nagtagumpay. Sumugod si Detective Nangam sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Yongjay. Samantala, mabilis ding nakatakas ang deliveryman. 2 patrol officer ang pumasok at pinigilan si Detective Nangam. Bumalik si Litang sa fast food restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Inimpake niya ang kanyang mga gamit upang ipagpatuloy ang pagtakas. Pinanood niya ang video ni Detective Nangam na sinasaktan si Robin na kumakalat online at napangiti siya. Si Detective Nangam, kasama ang kanyang mga kasamahan at ang kanilang hepe ay mahigpit na pinagalitan. Pagkatapos, nag-empake si Detective Nangam ng kanyang mga gamit at umalis sa istasyon ng pulis. Ganoon din ang sinapit ni Chief Park. Samantala, ipinagpatuloy ni Litang ang kanyang landas, ang paggamit ng krimen upang labanan ang krimen dahil naniniwala siyang ito ang tunay na hustisya. Sa araw ding iyon, bumalik sa restaurant ang deliveryman na napagkamalang si Litang at naaresto ni Yongjay. Doon, nakatagpo niya ang isang lalaking may dalang police badge. Nais nitong malaman kung nasaan si Litang at gusto siyang makausap. Sa panahong ito, binabago ni Robin ang pagkakakilanlan ni Litang at ginawan siya ng bagong ID sa pangalang Lee Jinsyong. Patuloy niyang ipinagkakatiwala kay Litang ang pagharap sa mga kriminal na nakakatakas sa batas. May isang propesor sa universidad na nang-akit ng kanyang estudyante. Nang mabuntis ang babae, tinakasan niya ang responsibilidad at pinatay pa ang kanyang kinakasama at ibinaon ang bangkay. Hindi nagtagal, pinanagot din ni Litang ang propesor. Ngayon, nagtatrabaho si Litang sa isang malaking supermarket upang kumita ng ikabubuhay. Sa supermarket na ito, may isang babaeng empleyado na nagngangalang Gyong-A. Palagi siyang may lungkot sa mukha at laging alerto at takot sa tingin ng mga lalaking nasa paligid niya. Dahil dati ay may kumalat na sensitibong video nila ng kanyang nobyo sa internet at naging usap-usapan ng maraming netizen, napilitan siyang umalis sa kanilang lugar at lumipat sa isang liblib na lugar upang magtrabaho. Nagpa-plastic surgery pa siya upang baguhin ang kanyang mukha. Isang araw, habang nakaupo siya sa isang bus station, napansin niyang patuloy pa rin siyang hinahanap ng mga lalaki sa mga online forum. Alam pa nga nila na nagpa-plastic surgery siya. Matapos iyon, pinunasan ni Gyong-A ang kanyang mga luha at nakipagkita sa kanyang ina na dumalaw sa kanya sa busan. Pagbalik ng kanyang ina sa silid, ibinigay nito ang lumang national ID na natagpuan nito. Habang tinitingnan ni Gyong-A ang dalawang ID, napagtanto niyang hindi niya pa rin matakasan ang kanyang nakaraan kahit nagbago na siya ng pagkakakilanlan. Kinagabihan, dinala niya ang kanyang ina sa isang restaurant para kumain. Doon, may isang binatang kumakain kasama ang kanyang nobya, ngunit panay ang tingin nito kay Gyong-A na nagdulot ng labis na pagkailang sa kanya. Nilapitan niya ang binata at diretsahang sinabi, "Ano bang kakaiba sa mga taong kumakain? Bakit ka nakatitig? Natuwa ka ba dahil nakita mo sa totoong buhay ang babaeng nasa video na nakagapos? Ako yon. Ano ngayon?" Sumagot ang binata, "Nag-aral ka ba dati sa Kwangsong Elementary? Ikaw ba si Inson? Magkaklase tayo noon." Pagkatapos, naupo sila at nag-inuman. Mas kalmado na si Gyong-A at ikinuwento kay Sang-min ang kanyang pinagdaanan. "Totoo ang sinabi ko kanina," sabi niya. Nagbalik tanaw sila sa kanilang kabataan at masayang nagkuwentuhan. Pagkatapos, inihatid ni Sang-min si Gyong-A pauwi at hiningi ang kanyang numero upang manatiling magkausap. Ngunit sinabi ni Gyong-A na mas komportable siya kung hindi na sila magkikita muli. Pinanood ni Sang-min ang kanyang pag-alis na may halong panghihinayang. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Gyong-A, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sang-min. Sinabi nito na nakipag-ugnayan siya sa marami nilang dating kaklase sa elementarya, kaya nakuha niya ang kanyang numero. Hindi natuwa si Gyong-A sa ginawa nito. Pagkatapos, sinabi ni Sang-min na siya ay binablackmail at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Humingi siya ng tulong kay Gyong-A. Kalaunan, pumunta si Sang-min sa bahay ni Gyong-A upang maglabas ng sama ng loob. Ipinaliwanag niyang hindi sinasadyang kumalat online ang pribadong video nila ng kanyang nobya at ngayon ay binablackmail siya. Hindi na siya makaharap sa kanyang mga magulang at iniwan na rin siya ng kanyang girlfriend. Tinanong niya kung paano ito nalampasan Gyong-A. Sumagot si Gyong-A na sa tuwing may lalaking lumalapit sa kanya, naiisip niyang baka napanood na nito ang video kaya hindi niya talaga ito malampasan. Hinawakan ni Sang-min ang kamay ni Gyong-A at sinabing hindi naman talaga niya kasalanan iyon. Maayos na raw ang kalagayan niya ngayon. Labis na naantig si Gyong-A. Pumasok si Sang-min sa banyo at palihim ng umiti. Paglabas niya, sinabi ni Gyong-A na maghintay muna siya hanggang mahimasmasan bago umuwi. Kalaunan, natulog si Sang-min sa tabi ni Gyong-A, nakahiga sa sahig. Ngunit hindi siya mapakali at hindi makatulog. Nang mapansin ito, tinanong siya ni Gyong-A kung gusto niyang umakyat.
Kinabukasan, umupo si Sangmin upang kumain kasama ang kanyang kasalukuyang nobya, bakas sa mukha ang kasiyahan. Nangako pa siyang magsisikap upang kumita para sa kanilang kasal. Samantala, nag-leave si Officer Park upang bisitahin si Detective Nangam na suspendido sa trabaho. Tinanong niya kung bakit hindi nito sinasagot ang tawag ni Yongjae. Dumating si Yongjae at humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag na matapos ang insidente sa bahay ni Robin, hindi siya naparusahan. Si Detective Nangam lamang ang nasuspinde. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na mahuli sina Litang at Robin. Ipinakita niya ang CCTV footage kung saan makikitang nagtungo si Litang sa Busan matapos silang mabigong hulihin ito. Ilang sandali pa, naganap din doon ang kaso ng propesor. Binanggit din ni Detective Nangam na may mga sumunod pang pagpatay sa mga drug trafficker at loan shark sa Busan. Ngunit hindi pa rin nahuhuli ang salarin. Hinimok ni Yongjae si Detective Nangam na pumunta sa Busan. Pumunta sila sa istasyon ng pulis doon at ipinakita ang larawan ni Litang. Humihingi ng tulong sa paghahanap. Ngunit sinabi ng mga pulis doon na abala sila sa kaso ng propesor. May natukoy na silang isang taong may galit sa biktima, ngunit susubukan pa rin nilang tumulong sa paghahanap. Samantala, habang itinutulak ni Litang ang kanyang shopping cart sa supermarket, narinig niyang may kausap si Sangmin sa telepono. Malambing at puno ng lambing ang boses nito. Maya-maya, lumabas si Gyong-a. Lumapit si Sangmin at tinawag siya ng may paglalambing. Doon napagtanto ni Litang na tila hindi mabuting tao ang lalaking iyon. Pagkatapos, naging malapit ang dalawa sa bahay ni Gyong-a. Nang tanungin niya kung maaari siyang sumama sa Seoul, nag-alinlangan si Sangmin. Bigla itong nakatanggap ng mensahe at agad na ibinaba ang telepono. Kinuha ni Gyong-a ang phone at tiningnan ito. Isang video mula sa girlfriend ni Sangmin ang naglalaman ng balitang malapit na silang ikasal. Agad itong inagaw ni Sangmin. Tinanong ni Gyong-a, hindi ba sinabi mong hiwalay na kayo? Ano ba talaga ang totoo sa'yo? Ang totoo, matapos ang una nilang pagkikita, pumunta si Sangmin sa tambakan ng basura at hinanap ang package na ipinadala kay Gyong-a upang makuha ang numero nito. Hinanap din niya ang kumalat na video at pinanood iyon ng may pagnanasa. Inamin niya ngayon na nagsinungaling siya upang makalapit kay Gyong-a. Sinampal siya ni Gyong-a at sinabing, hindi mo ba ako tinitingnan bilang tao? Nag-away sila ng malakas. Sinabi ni Sangmin, ikaw ang nag-imbita sa akin, bakit ako ang sinisisi mo ngayon? Nagbanta si Gyong-a na isusumbong siya sa kanyang nobya at mga kasamahan. Bigla niyang itinulak si Gyong-a, sinakal, at pinigilan sa kama. Ginamit niya ang dalawang kamay upang pigilan ito hanggang sa mawalan ng malay. Samantala, sina Yongjae at Detective Nangam ay nasa isang hotel sa Busan nang makita nila sa balita ang tungkol sa sunog sa isang apartment. Narinig din ni Litang ang balita at nalaman na ang babaeng namatay ay isang 29 anyos na pansamantalang residente. Sa isang malapit na convenience store, pinag-uusapan ng mga babae ang insidente. Ayon sa kanila, hindi raw namatay ang babae dahil sa sunog, pinatay siya. May ilan pa raw na nakarinig na may kaaway siya buong gabi. Sa oras na yon, naroon din ang lalaking dati nang naghahanap kay Litang. Pumunta sina Detective Nangam at Yongjae sa istasyon ng pulis sa Busan. Ngunit naniniwala ang mga pulis doon na ang pagkamatay ni Gyong-a ay dahil lamang sa pagkalasing at pagkakatulog ng hindi pinapatay ang gas stove. Pero iginiit ni Detective Nangam na isa itong kaso ng pagpatay. Dumating si Litang sa supermarket para pumasok sa trabaho at doon niya nalaman mula sa isang kasamahan na namatay si Gyong-a sa sunog sa apartment noong nakaraang gabi. Nang mapansin niya ang presensya ng isang misteryosong lalaki, sinubukan niyang umalis, ngunit sinundan siya ng matandang lalaki. Iniwan niya ang kanyang shopping cart, nagsuot ng coat at tumakbo. Bigla niyang nakita si Detective Nangam na papasok sa supermarket at hinabol siya nito. Tumakbo siya papunta sa bodega, ngunit tinisod siya ng estranghero kaya siya napasubsob. Tinanong siya ng lalaki kung siya ba ang may kagagawa ng sunog sa apartment. Paano ka naging ganoon kapabaya? Marami akong gustong sabihin sa'yo, sabi nito. Pagkatapos, muling tumakbo si Litang palabas. Pagpasok ni Detective Nangam, natuklasan niyang nakatakas na si Litang sa likurang pinto. Iniulat ni Yongjae na may nagnakaw ng footage mula sa CCTV ng supermarket. Ipinakita ni Detective Nangam ang larawan ni Litang sa manager at doon nalaman na dati itong nagtrabaho roon at nagpalit ng pangalan. Samantala, sinuri ng estranghero ang footage mula sa hard drive na kanyang ninakaw at nakita si Gyong-a na nakikipag-usap sa isang binata. Pumunta si Sangmin sa ospital para magpatingin at sinabi ng doktor na mayroon siyang gonorrhea. Kailangan niyang uminom ng gamot at mahigpit na ipinagbawal ang pakikipagtalik sa loob ng ilang panahon. Balak niyang tawagan ang kanyang fiancé para ipaalam ito, ngunit nauna itong umako ng sisi at humingi ng tawad sa kanya. Agad naman siyang minura ni Sangmin at sinabi na hiwalay na sila. Pag-uwi niya, may lalaking naghihintay sa kanya. Ipinakita ng lalaki ang kanyang police badge at sinabing iniimbestigahan niya ang kaso ni Gyong-a. Nang banggitin ng lalaki na may nakarinig sa kanilang pagtatalo sa bahay ni Gyong-a, inamin ni Sangmin na may nangyari sa kanila noong gabing iyon. Pagkatapos, nalaman ni Gyong-a na hindi pa pala siya hiwalay sa kanyang girlfriend kaya nag-away sila, ngunit hindi niya ito pinatay. Pumalakpak ang lalaki at kumuha ng mga sandata mula sa kanyang backpack. Pagkatapos, sinakal at sinipa niya si Sangmin. Samantala, nagmamaneho palayo si Litang at sinabi kay Robin na hindi niya pinatay si Gyong-a. Magtatago muna siya sa Busan. Sinabihan siya ni Robin na wag muna silang magkontakan. Kung may maramdaman man siya, wag niya itong sundin. Samantala, nakagapos si Sangmin. Ang lalaki pala ay isang pulis na naghahanap ng isang tao. Dapat ay naroon na yon para asikasuhin si Sangmin. Pagkatapos, binigyan niya si Sangmin ng papel para magsulat ng pag-amin. Napilitan itong aminin na siya ang pumatay kay Gyong-a. Pagpirma niya, agad siyang pinatay. Sinimulan ng lalaki ang paglilinis ng pinangyarihan ng krimen. Nagbabala ang building
building manager sa mga residente na siguraduhing patayin ang mga kalan bago umalis dahil dumadalas ang sunog kamakailan dahil sa kapabayaan. Pumunta rin sina Robin at isang pulis sa gusali para hanapin si Sangmin. Pagkatok nila sa pinto, umalis na ang lalaki. Idinikit ni Yongjae ang kanyang kamay sa pinto upang pakinggan kung may tumatagas na gas. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog na nagpatumba sa kanya. Sa oras ding iyon, dumating sina Detective Nangam at ang hepe ng pulisya ng Busan sa bahay upang hanapin si Litang. Humingi ng susi ang pulis, ngunit sinabi ng gwardya na ito ay ninakaw. Kaya binasag nila ang pinto gamit ang martilyo at natuklasan ang silid na puno ng pulbos mula sa fire extinguisher. At wala si Litang. Mas maaga, pumasok si Litang sa elevator upang tumakas. Nang tumingin siya sa salamin, nakaramdam siya ng matinding kaba. Sa takot na baka may gawin siyang masama sa binatang kasama niya sa loob, agad siyang bumaba ng elevator na ikinagulat ng binata. Pagkatapos, ang binatang may suot na headphones, may dalang fire extinguisher at bungkos ng mga susi ay pumasok sa silid ni Litang at sinabuyan ito ng pulbos. Inamin niya sa pulis na ninakaw niya ang mga susi mula sa kwarto ng gwardya at ginawa iyon dahil tinititigan siya ng lalaki. Pinaghinalaan din ng hepe na posibleng kasabwat siya ni Litang dahil tinutulungan itong sirain ang ebidensya. Samantala, umuwi ang misteryosong lalaki at nagturok ng painkiller sa kanyang tiyan. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang guwantes at hinugasan ang isa niyang kamay na halos maitim na. Si Yongjae naman ay nasa ospital at tumawag kay Detective Nangam upang ipaalam na nakita niya ang lalaking iyon. Dumaan lang siya sa harap ko, kaya hindi ako sigurado kung siya nga iyon. Pasensya na, pero palihim kong tiningnan ang mga file mo. Dapat mong puntahan si Robin para imbestigahan kung may sabuatan ba sila ni Litang sa lalaking iyon. Pagkatapos, sinabi ni Detective Nangam kay Yongjae na huwag itong mag-alala. Maya-maya, pinagalitan sila ng ina dahil masyado raw malakas magsalita si Detective Nangam at hindi nakakapagpahinga ang mag-ama. Ipinakita rin ng mga doktor ang consent form tungkol sa kung papayag ba silang itigil ang life support ng ama. Ipinaliwanag ng mga doktor na kung ipagpapatuloy ang gamutan, malaki ang ibababa ng kalidad ng buhay ng pasyente. Kaya kailangan pag-isipang mabuti ng pamilya ang kanilang desisyon. Kinagabihan, nagpasya si Yongjae na wag nang manatili sa ospital para magpagaling at ipinagpatuloy niya ang investigasyon. Pag-uwi ni Robin, nadatnan niya ang misteryosong lalaki sa kanyang bahay na sinisira ang kanyang mga gamit. Agad niyang tinanong kung siya ba ang may kagagawan ng pagsabog ng gas noong nakaraang araw. Inamin ito ng lalaki at tinanong kung gusto pa ba ni Robin na maglaro ng pagiging bayani. Dati mo akong tinatawag na bayani ng panahon, sabi ng lalaki. Nang sabihin ni Robin na hindi siya karapat-dapat, sinuntok siya nito. Inireklamo rin ng lalaki na si Robin ang nagturo sa kanya ng iba't ibang paraan noon. Pagod na akong makipagsabayan sa'yo, kaya sumuko na ako. Gusto kong makilala ang lalaking kasabwat mo, dagdag pa niya. Sinabi ni Robin na hindi pa rin niya ito makontak. Tinitigan ng matanda si Robin at nalaman niyang nagsasabi ito ng totoo. Pagkatapos, inutusan niya si Robin na ayusin ang pagkikita nila ng binata. Hiniling din niyang hiramin ang librong nakatago sa metal na kahon. Sinubukan siyang pigilan ni Robin, pero sinabi ng matanda na may kakaiba sa gitnang pahina ng libro. Kinuha niya ito at umalis. Sinubukan siyang batuhin ni Robin gamit ang baseball bat, ngunit siya pa ang tumalsik patras matapos suntukin sa tiyan ng matanda. Samantala, nagtatago si Litang sa isang arcade para malibang. Nang makita niya ang isang binatang may mahabang buhok na naglalaro malapit sa kanya, nakaramdam siya ng matinding kaba. Matagal niya itong tinitigan, pero inisip niyang nagkakamali lang siya at umalis din. Nagmaneho si Yongjae papunta sa bahay ni Robin para mag-imbestiga. Pagdating niya sa town center, bigla siyang inatake ng misteryosong lalaki at pinabagsak sa lupa. Nang mapagtanto ng lalaki na pulis si Yongjae at nag-iisa lang ito, parang bagay lang niya itong inihagis sa lupa. Dahil sa matinding pinsala, na ospital si Yongjae. Samantala, pumunta si Detective Nangam sa istasyon ng pulis at nadatnan si Robin na naghihintay at gustong makakausap siya. Sinabi ni Robin na nadatnan niya lang si Yongjae na walang malay at hindi niya alam kung sino ang may sala. Ipinakita niya ang isang file at sinabi na hindi niya alam na bumalik na sa Korea ang lalaking iyon. Akala niya ay wala na itong kinalaman sa kanya. Si Songchon iyon ang umatake sa'yo ilang taon na ang nakalipas. Siya rin ang may kagagawa ng pagsabog ng gas sa bahay ko, paliwanag niya. Sumagot si Detective Nangam na kung ibinigay lang sana ni Robin ang kumpletong file noon pa, hindi sana katakas ang salarin. Palagi kang nagtatago at nagpapakita lang ng tunay mong kulay kapag may problema. Nakikipagtulungan ka rin kay Litang, hindi ba? Tanong niya. Agad namang sinabi ni Robin na iba si Litang sa kanya at wala itong kinalaman sa kasong ito. Kung tutulungan mo ako ngayon, ibubunyag ko ang lahat ng gusto mong malaman. Sigurado akong gusto mo ring tapusin ang mga natirang issue mula noon, dagdag ni Robin. Ibinalik ni Detective Nangam ang mga file at pinaalis si Robin. Sabay sabing wag na itong magdulot pa ng gulo. Samantala, nakasakay si Songchon sa isang taxi. Sa oras na yon, may magkasintahang lumabas mula sa isang restaurant. Habang naglalambingan ng dalawa, may dumating na sasakyan. Galit na pinaggalitan ng binata ang driver dahil hindi marunong magmaneho. Sumagot ang driver na dapat daw sa sidewalk ito dumaan. Mas lalo pang nagalit at nagmura ang binata. Si Songchon, na nasa likod ng taxi, ay nakaramdam ng matinding inis. Hindi nagtagal, bumagsak ang binata sa rooftop. Nalinlang siya ni Songchon gamit ang peking business card. Lumuhod ang kanyang girlfriend at nagmakaawang iligtas ang kanyang buhay. Ipinangako ni Songchon na palalayain niya ang babae at sinabihang mag-ayos na ito ng ugali mula noon.
Pagkatapos, humingi siya ng ballpen. Sinabi ng babae na isa siyang art student at wala siyang dalang panulat. Narinig iyon ni Songchon at sinabi, "Kung art student ka, kaya mong iguhit ng malinaw ang mukha ko, hindi ba?" Nataranta ang babae at ipinaliwanag na sa mababang antas na paaralan lang siya nag-aaral. Pagkatapos, pinasulat siya ni Songchon ng pag-amin. Umamin siyang palaaway, bastos sa nakatatanda, palaging lumiliban sa klase, at gumagamit ng droga. Samantala, bumalik si Litang sa kanyang apartment at nanood ng balita. Doon niya nalaman na ang lalaking mahaba ang buhok na nakita niya sa arcade ay isang killer na hinahanap ng pulis. Pumunta naman si Detective Nangam sa ospital at pinirmahan ang consent form upang itigil ang life support ng kanyang ama. Malungkot niyang sinabi, "Tay, magpahinga ka na." Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Chief Myung-jun na bagong talagang hepe at hinihingi ang isang pagpupulong. Agad itong pumunta sa bahay ni Detective Nangam at ipinakita ang personal na impormasyon ni Songchon, pati na ang kasong kakahawak lang niya noong araw na iyon. Pinatay ang apo ng chairman ng Bujon Construction. Nangako ang mga nakatataas ng promosyon sa sinumang makakalutas ng kaso. Inutusan si Detective Nangam na bumalik sa trabaho kinabukasan. Samantala, papunta rin si Robin sa construction company. Pagdating niya roon, napalibutan siya ng mga tauhan. Bigla siyang tinawagan ni Litang, kaya nagpaalam siyang lalabas sandali para sumagot. Tinanong ni Litang kung anong klaseng tao si Songchon. Ikinuwento ni Robin na minsan niyang nakita si Songchon na mag-isa nitong napasuko ang dalawang siga para protektahan ang isang mahina. Dahil doon, nilapitan niya ito at hiniling na makipagtulungan sa pagbibigay ng hustisya sa mundo. Pero matapos marinig ang kwento niya, umiyak si Songchon. Hindi niya inaasahan na kalaunan ay magiging mas malupit at baliw ito. Napagtanto ni Robin na nagkamali siya ng paghuhusga kay Songchon. Agad namang sinabi ni Litang na gusto niyang makilala si Songchon. Bumalik si Robin sa loob at sinabihan ang mga tauhan na may kaunting pagbabago sa plano. Samantala, nire-review ni Songchon ang confession na nakuha niya nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Robin na gustong makipagkita ni Litang. Agad niyang tinawagan si Litang sa video call at ibinigay ang direksyon ng tagpuan. Samantala, lihim ding minamanmanan ni Robin at ng mga tauhan mula sa itaas ang sitwasyon. Kaya rin niyang subaybayan ang galaw ni Litang. Sa pagsunod sa direksyon, dumating si Litang sa isang abandonadong nightclub. Nakita niya si Songchon na kalmadong nakaupo habang kumakain ng mansanas. Si Robin naman, na nasa loob ng sasakyan, ay malakas na nagbibigay ng utos sa mga tauhan. Naiinis ang leader ng grupo sa kanyang asal. Kalaunan, dinala rin ni Robin ang mga tauhan sa lugar. Pero iginiit ng leader na iwan si Robin dahil ayaw niya sa ugali ni Litang. Kaya itinali nila si Robin. Umupo si Litang para makipag-usap. Tinanong siya ni Songchon kung may kakaiba ba siyang kutob kapag nakikisalamuha sa mga taong balak niyang patayin. Ano raw ba talaga ang pakiramdam na yon? Ngunit nanatiling tahimik si Litang. Sa halip, tinanong niya kung nasaan ang kanyang libro. Sinabi ni Songchon na hindi pa niya ito natatapos basahin. Binalaan niya si Litang na huwag masyadong magtiwala kay Robin. Isang pagkakamali lang at tatalikuran siya nito. Patunay raw dito ang paraan ng paghawak nito sa libro. Inalok ni Songchon si Litang na makipagtulungan sa kanya. Marami pa raw silang kailangang harapin ng mga tao, ngunit kulang siya sa oras at lakas. Sinabi niyang pag-isipan ito ni Litang at tawagan siya. Pagkaalis ni Songchon, biglang kumuha ng kutsilyo si Litang at umatake. Ngunit madali siyang napigilan ni Songchon. Sinipa siya nito at paulit-ulit na sinampal sa mukha. Napagpasyahan ni Songchon na wala namang dangal si Litang. Isa lamang siyang karaniwang killer na dapat mamatay. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga tauhan. Kaya agad na tumayo si Litang at tumakas palabas. Nang makita niyang nakagapos si Robin, pinutol niya ang tali at tinanong kung bakit nito hawak ang libro. Ipinaliwanag ni Robin na hindi niya pinaghihinalaan si Litang at may sarili lang siyang plano. Habang papalayo si Litang, patuloy siyang nagpapaliwanag upang makuha ang tiwala nito. Nanginginig na sinabi ni Litang na natatakot siya. Pagkatapos, napaiyak siya at maya-maya'y nakarinig ng putok ng baril. Sa loob, binaril ni Songchon sa mukha ang isa sa mga tauhan. Ipinahayag niyang may 5 pa siyang bala. Hinamon niya ang iba na lumapit. Itinulak ng leader ang kanyang mga tauhan pasulong. Inatake nila si Songchon gamit ang mapamalo at nagawa siyang tamaan ng ilang beses. Ngunit agad namang pinabagsak ni Songchon ang isa pang tauhan. Sumunod ang pangatlo at isa na namang lalaki ang binaril niya sa mukha. Ang mga natitirang tauhan ay nagsimulang pumalibot at sabay-sabay siyang inatake. Pero napakalakas ng matandang ito. Isa na naman ang napatay. Gumamit siya ng kutsilyo upang ipagpatuloy ang laban. Pagkatapos, nagpaputok muli siya ng baril. Isa na lang ang natitirang bala, nakalaan para sa leader na natitira. Tumawag ang leader sa kanilang amo at iniulat na nakatakas siya matapos tumakbo sa eskinita. Ngunit ang totoo, kontrolado at minamanipula na siya ni Songchon. Inamin din ng leader na inutusan sila ng chairman na hulihin si Songchon ng buhay. Balak nilang patayin siya sa parehong paraan na ginawa niya sa apo ng chairman. Tinanong ni Songchon kung estudyante ba sa art school ang babae. Nang dumating ang pulis, puro bangkay na lamang ang natagpuan sa sahig. Sinuri ni na Detective Nangam at ng kanyang mga kasamahan ang CCTV footage at nakita nilang lumabas si Litang noong gabing iyon at may ibinigay na senyas kay Robin. Nakita rin na mas maaga pa, dinala ni Robin ang mga tauhan ng Bujon Construction sa lugar na yon. May isang pulis na nagtangkang mag-imbestiga sa kumpanya pero hindi nakapasok dahil sa protesta. Sa footage, nakita rin si Songchon na sumakay ng taxi sa isang kalsada. Pinuntahan ng pulis ang lugar at nagtanong-tanong. Ngunit may isang lalaki na nagsabing hindi niya kailanman nakita ang matandang iyon. May isa pang nagsabi na may grupo ng mga tauhan na naunang nagtanong
tungkol sa matanda. Samantala, si Songchon ay nakatayo sa bubong ng isang bahay. Pinagmamasdan ng pulis at ang mga tauhang naghahanap sa kanya. Kalaunan, natunto ng pulis ang kanyang kinaroroonan kasama ang maraming liham ng pagsisisi na may bahid ng dugo. Sinabihan ni Robin si Litang na sumama sa kanya at ipinaalam na malapit nang maaresto si Songchon. Pupunta raw sila sa isang lugar kung saan hindi sila mahuhuli. May plano na siya. Ang ibang problema ay siya na ang bahala. Kailangan lang nilang pumunta sa mainit na timog at doon planuhin ang kanilang kinabukasan. Pumayag si Litang at sumakay sa sasakyan para tumakas kasama si Robin. Samantala, ang department head ng Bujon Construction Company ay bumaba sa basement parking at napansin niyang may sumusunod sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Songchon ang tumatawag. Nabugbog na pala siya ni Songchon at tinatanong kung nasaan ang chairman. Samantala, pinag-aaralan ni na Detective Nangam kung sino ang hinahanap ni Songchon. Napag-alaman nilang malapit lamang sa Bujon Construction ang lugar kung saan siya nakita, kaya malaki ang posibilidad na pupuntahan niya ang chairman. Iniulat din ng pulis na nasa isang napaka-private na lugar ang chairman, kaya agad na inutusan ni Detective Nangam ang kanyang mga kasamahan na sumunod doon. Tinawag ng isang babae ang mga bodyguard sa labas. Gusto raw mapag-isa ng chairman, kaya walang dapat pumasok. Sa katotohanan, bihag siya ni Songchon. Ang chairman ay nakagapos at nakapikit. Ang mga bodyguard, matapos ang kanilang tawag, ay nag-isip na marahil ay nagpapalipas lang ito ng lungkot kasama ang mga babaeng kaedad ng kanyang yumaong apo. Nakahandusay na ngayon ang babae sa kandungan ng chairman. Pagmulat ng chairman, isa-isang binanggit ni Songchon ang lahat ng krimen nito. Madalas daw itong magdala ng mga business partner, opisyal, at politiko sa lugar na iyon para maglibang. Nahatulan na rin ito ng tax evasion at embezzlement. Ngunit namuhay ng komportable sa kulungan at agad ding nakalaya. Paano raw ito magiging huwaran para sa kanyang apo? Kaya't hindi na nakapagtataka ang sinapit ng bata. Napakaraming namatay dahil sa mga demolisyon ng kanyang kumpanya. Tiyak na galit ang kanilang mga pamilya tuwing nakikita siya sa telebisyon. At bukas, lalabas ang chairman sa balita ng alas 9. Pero malamang hindi na niya ito mapapanood. Karapat-dapat siyang mamatay. Kumuha ng ballpen si Songchon, ngunit biglang may pumasok. Itinutok ni Detective Nangam ang baril kay Songchon, ngunit itinutok naman ni Songchon ang ballpen sa leeg ng chairman, nagbabantang hiwain ang kanyang ugat. Nang magpatuloy si Songchon sa kanyang walang tigil na pagsasalita, pinindot ni Detective Nangam ang gatilyo upang takutin siya. Tumingin si Songchon sa kanya at sinabing, "Ikaw ba yan? Nakita kita noon sa istasyon ng pulis noong bata ka pa. Ngayon detective ka na pala. Interesante. Gusto mo bang magiganti sa taong dumurog sa ulo ng tatay mo? Sige, barilin mo ako." Nagalit si Detective Nangam, ngunit si Songchon ang unang kumilos at di nagtagal ay naaresto rin siya ng pulis. Nang hinayang si Chief Myongjun at sinabing kung buhay pa sana ang chairman, perpekto na sana ang kaso. Ayon sa kanya, tiyak na matutuwa ang media sa balitang nahuli ni Detective Nangam ang kriminal na dahilan kung bakit nakoma ang kanyang ama. Kung ma-interview raw siya, sasabihin niyang ginawa nila ang lahat para iligtas ang chairman at magpapakita siya ng kaunting pagdadalamhati. Idinagdag pa niyang hihilingin niyang ilipat ang kanyang ama sa police hospital para magamot. Pinanood ni Detective Nangam habang dinadala si Songchon sa istasyon ng pulis. Samantala, huminto sina Robin at Litang sa isang rest stop para magpalipas ng gabi. Ikinuwento ni Robin na noong bata pa siya, nagising siya at natuklasang pinatay ng isang magnanakaw ang kanyang mga magulang. Dumating ang pulis para mag-imbestiga, ngunit hindi nila nahuli ang salarin. Doon niya napagtanto na kailangan niya ng lakas para maisagawa ang katarungan, pero kulang ang kanyang pisikal na kakayahan, mahina ang kanyang katawan, kaya nagpasya siyang hiramin ang lakas ng iba upang magawa iyon. Samantala, dinadala si Songchon sa istasyon ng pulis. Nakiusap siya na luwagan ng kaunti ang pusas dahil nahihirapan siyang huminga. Ipinakita pa niya ang kanyang nangingitim na kamay at sinabing may diabetes at high blood siya. Kinabahan ang mga pulis at sinubukang buksan ang pusas gamit ang susi. Bigla niyang kinagat ang kamay ng isang pulis. Pagkatapos, ginamit niya ang pusas upang marahas na hampasin ang driver at 3 pulis sa loob ng sasakyan. May isang pulis na bumunot ng baril, ngunit inagaw iyon ni Songchon. Tumaob ang sasakyan sa kalsada at ang taong gumapang palabas ay si Songchon. Nakuha rin niya ang baril at matagumpay na nakatakas. Habang kumakain sina Litang at Robin sa isang restaurant, narinig nila sa balita na pinatay ng serial killer na si Songchon ang 2 pulis habang dinadala sa istasyon at pagkatapos ay tumakas. Naniniwala ang pulisya na hindi ito isang hiwalay na krimen kundi posibleng planado. May 2 silang pinaghihinalaang maaaring nakipagkita kay Songchon. Posibleng magkakasabwat silang 3 sa mga pagpatay. Nag-aaral si Gyeongwan nang ipakita sa kanya ng kanyang girlfriend ang balita. Nang mabasa ito ng kanyang ate, agad nitong tinawagan ang kanilang ina na nahimatay sa sobrang gulat. Hindi na mapakali si Litang. Iminungkahi ni Robin na tumawid siya ng border papunta sa mas mainit na bansa. Nag-ayos si Robin ng 2 taong tutulong sa pagtawid at nagtakda ng pagkikita sa isang dental clinic na kilala niya para pag-usapan ng plano. Sinabi ni Robin na wala na siyang ibang mapuntahan kundi iyon. Pinag-usapan nila ang ruta papuntang China sakay ng bangka. Samantala, dahan-dahang naglakad si Songchon palabas at sinadyang iwan ang kanyang cellphone sa isang truck upang iligaw ang pulis. Nang makita ng pulis na naka-on ang kanyang phone, hinabol at pinahinto nila ang truck. Natagpuan nila ang cellphone na iniwan niya. Samantala, nagpapalit na siya ng damit para hindi mapansin. Habang papupunta si Litang sa daungan, nakatanggap ng tawag si Robin mula sa dental clinic. Pagkasagot niya, narinig niya ang boses ni Songchon. Nakaluhod na pala ang dentista. Inutusan siya ni Songchon na makipagkita sa isang pabrika sa Osan at sinabing, "Tandaan mo, nasa
akin pa ang librong hiniram ko sa'yo. Matapos ang tawag, pinili ni Robin na huwag itong sabihin kay Litang. Sa halip, sinabi niyang kailangan nilang maghiwalay papunta sa daungan dahil delikado kung magkasama sila. Sasakay si Litang ng bus, habang si Robin ay pumasok para maghanap ng angkop na masasakyan. Kinuha ni Litang ang cellphone ni Robin, nag-download ng GPS app at inilagay ang sariling numero. Pagkatapos, sumakay si Robin sa bus, habang si Litang naman ay sumakay sa isang passenger van. Dinala si Litang sa isang daungan kung saan may dumating na lalaki sakay ng motorsiklo. Inabot nito ang isang pasaporte at sinabing maghintay siya sa loob hanggang gabi bago umalis. Hinawakan ni Litang ang kanyang Chinese passport at binasa ang liham na iniwan ni Robin. Sinabi roon na hindi na siya makakasama at pinayuhan siyang mag-ingat. Pagkatapos basahin ang sulat, kinuha niya ang kanyang backpack at lumabas. Samantala, si Songchon, may dalang bouquet ng bulaklak, ay pumasok sa ospital kung saan ginagamot ang ama ni Detective Nangam. Narinig ng kanyang asawa ang kakaibang ingay kaya lumabas siya para tingnan. Pagbalik niya, nakita niya ang bouquet sa mesa at may taong nakaupo sa loob ng silid. Ilang sandali lang, natagpuan siyang nakahandusay at wala nang galaw sa tabi ng bote ng gamot. Si Songchon ay nakaupo rin sa tabi niya. Umuwi si Detective Nangam at nadatnan si Robin. Sinabi nito, "Nandito ako para hulihin si Songchon." Pinapasok siya ni Detective Nangam at tinanong, "Sino ka para hulihin siya?" "Nakipagsabuatan ka sa dalawang halang ang kaluluwa, sina Songchon at Litang. Ang daming namatay dahil sa baluktot mong paniniwala." Tinuliksa rin ni Robin kung bakit hinayaan niyang mamatay ang chairman sa harap niya. Pagkatapos, nangako si Robin na tutulungan niyang mahuli si Songchon dahil siya raw ang pinakakilala nito. Ngunit may isang kondisyon. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Detective Nangam mula kay Officer Junyok. Agad niyang tinanggihan ang alok ni Robin bago sagutin ang tawag. Labis siyang nagulat sa balita tungkol sa kalagayan ng kanyang mga magulang. Agad siyang umalis ng bahay at sumunod si Robin. Pagdating sa ospital, nalaman ni Detective Nangam na pumanaw na ang kanyang ama. Ipinaalam ni Officer Junyok na ligtas naman ang kanyang ina at malapit nang magkamalay. Aayusin na rin ang libing ng kanyang ama. Malungkot na tumingin si Detective Nangam. Naglakad lampas sa isang basket ng bulaklak at saka biglang tumakbo palabas. Iniulat ng isang pulis kay Officer Junyok na hindi pa naibabalik ni Detective Nangam ang baril kaya lalo itong nabahala. Sumakay si Detective Nangam sa kanyang sasakyan. Sinuri ang baril sa glove compartment at agad na pinaandar ang kotse kasama si Robin. Ngunit hinarang sila ni Chief Myong-jun. Humiga si Robin para magtago. Nagpaabot ng pakikiramay si Chief Myong-jun kay Detective Nangam. Sa sandaling iyon, may dalawang kasamahan na paparating kaya biglang pinaharurot ni Detective Nangam ang sasakyan. Sinubukan siyang habulin ng dalawa pero huli na. Sa loob ng sasakyan, paulit-ulit na nakiusap si Robin na pabayaan na si Litang. Iba raw ito kay Songchon, espesyal dahil hindi ito nag-iiwan ng ebidensya. Nangako si Robin na tutulungan niyang hulihin si Songchon. Wala raw siyang pakialam sa mangyayari sa kanya, basta't iligtas lang si Litang. Alam naman ni Detective Nangam na ang mga taong pinatay ni Litang ay karapat-dapat mamatay. Natagpuan ang isang video sa cellphone ni Prosecutor G. Siya pala ang may sala sa kaso ng nawawalang babae. Biglang pinahinto ni Detective Nangam ang sasakyan. Bumaba, itinulak si Robin sa lupa at sinabing, "Akala mo ba Diyos ka para humusga sa buhay ng tao? May karapatan ka bang magpasya kung sino ang dapat mamatay?" Sumagot si Robin, "Hindi ba't hinahabol mo si Songchon dahil sa personal mong galit?" Agad namang sinabi ni Detective Nangam na may dahilan siya. Patuloy na nakiusap si Robin na makipagtulungan para mahuli si Songchon. Sinabi niyang handa siyang tanggapin ang anumang parusa kapag nahuli na ito. Samantala, ninakaw ni Litang ang sasakyan ng mga illegal na tumutulong sa pagtawid ng border para makatakas. Ngunit hindi nagtagal, nasiraan ito kaya nagpasya siyang hanapin si Robin. Sa huli, natagpuan niya ang sasakyan nito at ipinagpatuloy ang biyahe. Pumunta si Robin sa abandonadong pabrika na itinuro ni Songchon at nakiusap na itigil na ang lahat. Napansin ni Songchon ang hindi inaasahang bisita at tinawag si Detective Nangam na lumabas. Sinabi ni Songchon kay Robin na ginagamit lang siya ng detective para sa personal na paghihigante. "Buong buhay niya akong hinahabol dahil dinurog ko ang ulo ng tatay niya." Dagdag pa niya. Sumagot si Detective Nangam, "Hindi ako nandito para manghuli. Nandito ako para pumatay." Samantala, sa labas, dumating si Litang gamit ang location tracking app sa phone ni Robin. Sinabi ni Songchon kay Detective Nangam na dapat pa nga siyang pasalamatan dahil tinulungan niyang mapalaya ang kanyang ama. Kinuha ni Detective Nangam ang kanyang baril. Ngunit sinabi ni Songchon wala sa mata niya ang pagiging killer. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Litang na ikinatuwa ng husto ni Songchon. Sa pagkislap ng ilaw sa abandonadong pabrika, hawak na ni Songchon ang kanyang baril at agad siyang nagpaputok. Nagsimula ang putukan nila ni Detective Nangam. Sa gitna ng kumikislap na ilaw, biglang sumugod si Litang mula sa likuran at paulit-ulit na hinampas si Songchon. Sumaklolo rin si Robin upang tulungan siyang maagaw ang baril. Pagkatapos, tumutok si Detective Nangam at nagpaputok. Tinamaan sa tiyan si Songchon. Ngunit si Robin ay tinamaan din ng ligaw na bala mula sa baril ni Songchon at agad na namatay. Napaiyak si Litang at tinanong kung bakit pa ito nagpakita. "Bakit hindi na lang tayo nagkanya-kanya?" tanong niya. Sinabi ni Songchon na ang mga tulad nila ay kailangan sa mundong ito. "Naisip ko, paano mo nalutas ang napakaraming kaso? Totoo ba ang kakayahan mo? May pinagkaiba ba tayo?" Ngunit agad siyang pinatahimik ni Detective Nangam. Nagpatuloy si Songchon, "Hindi rin naman malinis ang nanay mo. Inaakala mong may relasyon siya sa akin? Hindi, tanga, kay Chief Park. May relasyon sila. Dati siyang malapit na kasamahan ng tatay mo. Nagsimula iyon noong nakoma ang tatay mo. Patayin mo na ako. Pero kapag namatay ako, hindi mo na malalaman kung bakit nangyari iyon sa tatay
tatay mo. Gusto mo bang malaman? Isa akong masipag at maayos na pulis sa ilalim ng iyong ama. Kahit anong gawin ko, minamalit niya ako. Pinilit kong mag-aral at magsanay ng mabuti para makuha ang tiwala niya. Pero sa mata niya, isa lang akong inutil. Ilang taon na ang nakalipas. May isang empleyado sa cafeteria ng istasyon na uuwi na sa China. Kaya nang hingi ako ng ambag sa mga kasamahan para tulungan siya. Hiningi ko rin ang tulong ng tatay mo. Pero binaliwala niya ako at inutusan lang akong magdala ng isang bag ng gamit para sa babae. Ibinigay ko ang pera at ang bag. Sinabi ng babae na ipapadala raw iyon sa kakilala ng tatay mo sa China. Noong araw na iyon, may napanood akong balita. Isang Korean-Chinese na babae ang nahuli sa China dahil sa ilegal na pagdadala ng droga mula Korea. Iyon ang laman ng bag na pinadala ng tatay mo. Minakaw niya ang mga nakumpiskang droga na higit 5 taon nang nakaimbak. Ginamit niya ang inosenteng babaeng iyon. Pinuntahan ko siya para tanungin kung makakalaya ba ang babae. Pero itinanggi niya ang lahat at pinagalitan pa ako. Pinagtulungan pa nila akong yurakan, tinawag akong anak ng killer at sinabing siya ang dahilan kung bakit ako naging pulis. Nagpasalamat ako sa kanya, pero alam ko ring pinipigilan niya ang aking promosyon. Kaya lumaban ako at tinanong kung bakit niya iyon ginagawa sa akin. Sa mata niya, anak lang ako ng killer, kaya ginawa ko kung ano ang tingin niya sa akin. Hinampas ko siya sa ulo hanggang sa bumagsak siya. Habang nakikinig si Litang, nakaramdam siya ng matinding kilabot. Patuloy na minamanipula ni Songchon si Detective Nangam. Sinasabing ang kanyang ama ang dahilan kung bakit siya naging ganoon, isang tiwaling pulis, at ang kanyang ina ay isang babaeng walang pakundangan. Sinubukan ni Litang na kunin ang baril para patayin si Songchon para kay Detective Nangam. Ngunit tinanong siya ni Detective Nangam kung ano ang pinagkaiba nila sa isa't isa. Sinamantala iyon ni Songchon at sinugod si Litang. Ngunit agad siyang pinatay ni Detective Nangam. Pagkatapos, nangako si Litang na hindi na siya tatakas muli. Sumunod, ginanap ang isang seremonya sa istasyon ng pulis para sa ama ni Detective Nangam na pinangalan bilang isang huwarang pulis na nag-alay ng buhay para sa kaligtasan ng mamamayan. Saglit na tumingin si Detective Nangam kay Chief Park. Si Yong Jae ay nakarecover na rin mula sa brain surgery. Ngunit tila nagbago na ang kanyang dating matalas at tiyak na pag-iisip. Tinanggap ni Detective Nangam ang parusang administratibo dahil sa pagpatay sa wanted na kriminal na si Songchon. Samantala, sinabi ni Chief Myong-jun sa media na si Songchon ay nakapatay ng mahigit 30 katao, kabilang ang 2 pulis, sa loob ng 5 taon at nabaril hanggang mamatay sa isang operasyon. Ang kasabwat ni Songchon na si Robin ay patay na rin. Nakapatay siya ng 5 tao. Naalala ni Detective Nangam si Robin at sinabi nitong gagawin niya ang lahat para siyang maituring na salarin. Hinalughog ng pulis ang bahay ni Robin at nakumpiska ang maraming sandatang ginamit sa pagpatay. Ganap na tumugma ang mga ebidensya sa 5 kaso na dati nang sinabi ng kapitan kay Detective Nangam. Ang kaso ni Professor No ay nangyari sa gitna ng malakas na ulan kaya walang nakuha na DNA. Ngunit may naiwan bang bakas ng kagat sa persimmon? Noong araw na namatay si Robin, nasunog ang pinangyarihan ng krimen pero narecover pa rin ng pulis ang marka ng kanyang ngipin. Halos magkapareho ang istruktura ng kanyang ngipin at ng suspek sa kaso ni Professor No. Iyon ay dahil dati nang pinabago ni Robin ang kanyang ngipin sa dentista upang tumugma sa marka ng kagat sa prutas. Ipinakita ng kapitan kay Detective Nangam ang isang larawan at sinabing naroon din si Litang noong araw na namatay sina Songchon at Robin. Kinagabihan, hiniling ni Litang kay Detective Nangam na siya na mismo ang tumapos sa kanyang buhay upang matapos na ang lahat at aminin na ang kanyang ginawa ay hindi hustisya. Pinindot ni Detective Nangam ang gatilyo, ngunit walang bala ang baril. Pagkatapos, tinanong niya kung sa tingin ba nito ay talagang iba siya o sadyang sinuwerte lang. Ngayon, kung tatakas siya o susuko ay nasa kanya na. May hahabol sa kanya pero hindi siya at pagkatapos ay umalis siya. Nagkaroon ng short circuit sa bodega at nasunog ito. Sinubukan ni Litang na ilabas si Robin, ngunit hindi niya nagawa. Ang librong Crime and Punishment ay naging abo. Muli, nabura ang lahat ng ebidensya laban kay Litang. Pagkatapos, tinanong ng kapitan si Detective Nangam kung naniniwala ba siyang may kinalaman si Litang sa kaso. Saglit siyang nag-isip. Kalaunan, inaprubahan ng piskal ang desisyong huwag kasuhan si Litang. Si Officer Park naman ay lumipat sa ibang bansa kasama ang kanyang asawa at mga anak. Habang naglalakad siya kasama ang kanyang pamilya, nakita niya si Litang, ang binatang minsan na niyang inimbestigahan na naglalakad din sa lugar. Nasa bansang iyon si Litang at regular na sumusulat ng liham pauwi. Nagtatrabaho rin siya ng manual na trabaho para mabuhay. Isang araw, habang pauwi, nilapitan siya ng mga immigration officer at dinala kasama ng iba pang illegal immigrants. Hawak na opisyal ang kanyang tunay na impormasyon at nagtaka kung bakit ang binatang ito na walang record ng krimen ay nandito sa bansa. Nagulat si Litang sa narinig. Kalaunan, sumakay siya ng eroplano pabalik ng South Korea at sinimulan ang pagbabalik niya sa normal na buhay. Samantala, si Detective Nangam ay namimili nang makita niya sa balita ang isang lalaking pinatay noong nakaraang buwan. Ngunit lumabas na ito pala ang may sala sa ilang nakakagulat na krimen 3 taon na ang nakalipas. Nagtaka si Detective Nangam. Sa araw ding iyon, naglalakad si Litang sa kalsada nang mabangga niya ang isang binata at muling bumalik sa kanya ang pamilyar na pakiramdam mula sa nakaraan. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.